Kasi, kung babalikan Si Kiluwash natin... din. Oh, si Kiluwash. Kumbaga, kung babalikan natin yun. Pero yung modern day, di ba? Si Kiluwash galing din dito. Galing, yun nga parang naipasa. Oo. Parang alam nila na it's part of their identity as Echo Express at part ng pagiging mabilis na team is tapusin yung laban agad-agad with that backdoor ka play. Ano kaya mangyayari dito? Coming into game number 3. First pick na, blue side ang Echo. Fred rin, first pick. Pero ang kinaibahan nito, ang binan ng Echo ay yung Estes Diggy tsaka Glue. Dito sa first phase kanina nung second pick sila, hindi nila binabanggaan yan And makikita naman natin ngayon para sa side ng Blacklist International, same pa din, Santi, nagiging ban nila. Ayaw pa rin nilang makuha dito ng Echo yung Cho ni Yawi. So nandun pa rin ang respeto. So Blacklist International, medyo naging matagal ang picking nila yun. Ibig sabihin, merong switch sa kanilang mga pickings. This time around, it's going to be Kari para kay Oheb. Na-open nga pala ang Kari. May Kaja din na open. Pero Forza ang kanilang pipiliin. Ang ganda ng pick-up dito ng Blacklist sa Forza. Pero na-mention ko yung Kaja na pwedeng ang kunin. Pero this time, dahil nga hindi pinick up to ng Blacklist, Echo ang kukuha. Paparisan pa nila ng Lapu-Lapu. Speaking of Lapu-Lapu, nabanggit natin kanina game number 1 that this is a possible direct counter against the Forza. Kasi lagi mong iisipin if ever ba merong magbe-bravest fighter anytime na Lapu-Lapu against you. So ngayon, ang kailangan gawin ng Blacklist International is to give that ample space and vision for Haji para mailatag niya ng tama kanyang real-world manipulation, and we could see Kadita being banned on this game. Sobrang naagulat tong Kadita ban kasi hindi naman natin siya nakita sa banning, sa picking. Pero alam ng Blacklist na pahihirapan ng Kadita yung buhay ng Kari tsaka Forza sa backline if kunin nila to. Kasi pwedeng kunin pa rin ni Sanji kahit may Kaja ka na Pero nakikita natin, ang tatanggalin ng Echo would be the Barats, a hero for Wise na hindi pa nga nakapag-pick up ngayon. But because there is a Fred rin, hindi na sila magbaba ng heroes ni Carl TZ. Ang tatanggalin nila dito, mid lane heroes for Sanji or gold laner para kay Benny QT. Speaking of, sabi dito ni Wise, I'm confident that I will win again because I'm the only one who didn't use any assassins. If you have 1,000% of confidence, I'm that confident. Grabe, nakikita pa rin natin dito sa King of the Jungle na talagang pagpasok dito sa M4 World Championships, alam nila na may kailangan silang depensahan Kailangan ng depensahan dito yung trono nila bilang M3 World Champions, and sila yung meron ditong chance na mag first ever back-to-back sa World Championships. Habang ginagawa nito, pwedeng ito yung motivation ng Blacklist Kailangan nating i-cement yung legacy natin. Kailangan yung dinastiya natin kung mag-retire man tayong lahat, tayo lang nakagawa nun. Back-to-back MPL, possible back-to-back dito sa M-World Championship. And for Blacklist International, ang ganda na sinabi ni Wise na hindi siya magbaback down on using the sustain heroes or fighter heroes as a jungler. Kaya naman ganoon sila ka-confident. Pero ngayon may kita natin for Echo, tinanggal muna nila at binawasan ang mga pwede pang kuhanin na hero ni Wise with Barats and Akai being banned on this game. Now Blacklist, kailangan nila ng hero ngayon for Edward. It could be Yuzhong for the team, pero ang crucial kasi dito is hindi pa revealed kung ano nga ba magiging hero for Sanji. Oo, wala pa siyang hero Kaya yun yung tinarget. Willing silang bigyan si Benny QT ng couple of heroes na open. So, open pa naman ang Claude. Backsha pick para kay Wise. Ilalagay nila to sa jungle. Pero ang kukunin pa rin ni Benny QT ay yung winning Brody niya from Game 2. Ano kaya yung hero ni Sanji? Sanji, kailangan niya pwede siya mag-Lunox actually. Lunox Kaja. Smith. Lunox Smith pwede para ma-burst agad nila yung backsha. Mahatak pag may nahatak, no? Yung usual na, di ba dati yan yung mga tandem, Kaja Gusion, Kaja Lunox, burst. Pero ang magiging problema nila dito is yung, pwede! Uy, kakasabi mo lang, hindi nakita ni Ate Chantel yun, ha? Hindi natin nakita, pero pinakita nila ngayon. Ano nga ba ang talagang way back, trip down memory lane? Pwedeng Valentina ata. Valentina. Ay, pwede. Ay, nagdadalawang isip, Ay, pumindot ang Gusion. Ay, Ginusion. Gusion na ni Sanji to. Debut sa buong M4 World Championships. Pati kay Sanji. Oo, first ever natin siya makikita gamit to. First ever in M-Series na makikita natin yung Gusion, and first time ever we will see Sanji to use this. Pero pwede pang gamitin ni Cartesi. Grabe yung ginagawa nila dito. Meron silang mga nilalabas na panggulat sa Grand Finals. Hindi nila to ni-reveal
noong kasagsagan ng group stage, playoffs, knockout stage. Wala. Hindi nilabas ng Gusion. Pero sa moment na to, gusto talaga ng Echo na pandiinan na. Kunin na natin yung mga tinatago natin, ilabas na natin to kasi pag nanalo tayo dito, isa na lang. Tayo na yung kampiyon. Habang yung Blacklist International naman, nakita na natin to, yung mga ganitong klase ng lineup nila and yung adjustments na ipapasok nila, tiwalang-tiwala eh. Ilang beses na tayong pinrove na mali ng Blacklist International every time nagkakaroon ng doubters sa kanila during mga series, sila yung naghahabol, sila yung lugi, pero nagagawan pa rin nila ng paraan. Kaya ito yung perfect moment na gawin na nila yun. Kung may on-switch man yun, kailangan nyo ng buksan. Kailangan nila i-turn on agad. Agad. Binanggit din kanina ni Delar na ito yung mga moments na mataas ang chance for Oh My V. Diba? Tiwala pa rin siya that Blacklist could switch or flip this game. Oo. But for Echo, they just have to continue kung anong ginagawa nila. Makikita natin yung difference kung gaano kabilis mag-farm ang isang Baksha as compared to Fredrin. Oo, Anli yan eh. Oo, Anli kalasag eh. Oo. Hindi na ubusan. Early game talaga magkakaroon ng advantage din in terms of the rotation ng Blacklist International. M4 stats, there you go. Gusion's debut in M4 and hawak siya ni Sanji. And nagulat din ako sa sa prediction mo kanina. Parang hindi basta-basta mape-predict yun kasi never siya nagamit buong M-series eh. Sabi siguro dito ng Echo, sige, total parang rematch din naman nung naging laban natin before. Balik tayo dun sa naging drafting ng Bren. Pag hindi nakukuha ni Few, Yung kay Pew. yung kadita niya, automatic nagiging sagot nila is Gusion. Kinagandahan dito, parang same concept siya with a burst. Tapos meron pang Petrify. And ang kagandahan dito, may Kadya sila na makakakontrol. So anyone, literally anyone from the side of Blacklist International, pwede nilang bigyan as long as may enough sila na members. Kahit hindi pa ganun kalaki yung damage sa early game. Pero it seems like Blacklist International, they are on the lead on the early game dahil nga doon sa speed na meron ng isang Baksha compared to a Fredrin in the jungle. Kaya naman yung Blacklist, basta kontrolin lang nila yung early game nila, katulad ng ginagawa naman nila dun sa first few games. Kaya nila eh. Kayang bumawi eh. Kaya nilang bumawi if ever. Pero yung Echo dito maingat din na pumuposisyon against Blacklist International. Hindi din talaga sila nagpapakita at hindi natin agad na nararamdaman yung possible aggression. At ang ganda ng ginagawa. Actually, this is the second time na gagawin to ng Blacklist at ginagawa na ng mga ibang teams. Yung ipapa-level 4 na muna. Yung roamer. Yung roamer doon sa may middle lane. Kaya si Haji nakapwesto na dito sa may XP lane. Pero turtle objective, sakto retribution kay Carl TZ against Blacklist. With that turtle take, napunta na sa side ng Echo yung bahagyang kalamangan in terms of the gold. Hindi pa natin masasabi dito na sobrang lamang na nung Echo. Kaya kailangan pa rin lang maging maingat doon sa Numinous Blast. Pero there goes Yawi. Flicker Divine Judgment. First blood para kay Carl TZ. Pero may counter Blacklist. There comes the Numinous Blast. Pero Yawi ka lang gusto kuhanin. Oh, Successfully makukuha ni Wise. Pero sagot. Here comes the energy eruption. Retribution ginamit na rin. At hindi talaga magpapatalo yung dalawang koponan natin. Hindi pwedeng walang kapalit. Yun ang naging trade para sa dalawang kupunan na to. Pero in terms of the trade, sino ba lumamang doon, Chantel? Alam mo, naging maganda siya for Echo kasi yun yung mga surprise play. Ang kinagandahan dito for the team as well, nandoon yung execution, so maiilang later on yung Blacklist na magpakita from time to time doon sa mapa. Kasi pang gulat play, nagkataon lang din at for Blacklist, merong mga players na nandun sa may middle lane. So nakita nila. Yes. So hindi pwedeng, may linya na bawal tawiran yung Blacklist International dahil doon sa presensya ni Yawi. Oh, anytime may pwede. Merong Gusion eh. 'Di ba? Na-discover siya season 10 again. Hindi na lang siya pang jungler ngayon. Ginagamit na rin as a phosphor. Dati kasi minahal siya sila UG pa yung gumagamit sa time na yon. 'Di ba? Ang dami eh. Ang dami niyang function para dito sa ating team. Ayun. Speaking of Gusion play, there's the burst from Echo pero hindi naman masasecure against Oh My V. Safe na makakauwi dito si The Queen. Habang yung Blacklist naman ay tuloy pa rin ang pag-aalaga onto Oheb. Ganon din naman si Benny QT. Naalagaan siya ng ikot ni Yawi tsaka ni Sanji. Kaya hindi talaga nape-penetrate ng Blacklist International yung sineset up na depensa ng Echo. Kumbaga yung walls, hindi nila mapasok eh. May harang talaga dito eh. Same sila ng concept doon sa early phase ng laning. Pero nagkakaroon kasi tayo ng differences
pagdating doon sa turtle fight katulad nito. Oh, speaking of turtle fight, Cartesi is there pero mas nakapwesto sa side ng Blacklist International. Tinawag na Dragon. Merong kalpok coming in from the Queen. Cartesi gusto nang i-zone out to. Nag-focus fire para sa kanila. Na-stun nga lang ni Sanford pero in-airstrike pa kay Haji. Cartesi is down. Tapos si Sanji meron lang din sagot. Gusto ko na kuhanin yung Ibon. Double kill. Sansa Duo is doing. Sama pa si Yawi. Pero coming in from Edward. Agent Zero hinahabol ngayon. Lapu-lapu ang gamit ni Sanford. Killing spree for Saji. Just look at that duo. The connection. The San Duo is doing it. Dalawa yung nakuha niya doon. Tapos nagkaroon lang ng konting pahinga. Hindi na kontento si Sanji dun sa dalawa. Sabi niya, kukuha pa ako ng isa. Kumbaga kung hindi natin titingnan yung post na yun, parang considered na triple kill pa ngayon na-secure ni Sanji eh. Oo, tapos after nun, natulungan pa niya si Cartesi na kumuha ng turtle objective. Kaya ngayon 1.2k gold lead. Lumen ng Black. Oh, may flicker out si Yawi sa time na yun. Pero yung mga kailangan yun ng Blacklist International, kailangan nilang ma-exhaust yung mga resources, yung mga spells, lahat ng mga pwedeng gamitin ng Echo against them. Kailangan nilang maging maingat din at maging matipid eh, no? Oo. Nandun din dapat Tipid bills muna. dapat tipid mills ka muna dito eh. Kung yung Blacklist kasi, sanay sila sa mga mid-game, late-game na nag-aantay ng error ng kalaban. Yung Echo naman, kailangan, hindi talaga sila mag-error. Kaso nga lang si Sanji, maaaring mabigyan. Feather their sec, binitawan na. Pero torn apart memory, enough nga ba? Bonta gamit na dito and they will secure a kill onto Haji. Sakto previous fight na dalawang matatamaan doon. Sanford is on fire. Double kill para sa kanya. And Echo mas lumalang abang pa. Wise na lang natitira dito sa may bandang itaas. Cartesi walang planong bitawan. Plano talaga nila dito basagin yung Tori at mukhang magiging successful sila dahil doon sa ginagawang zoning ni Cartesi. Posible pa nga lang dito makuha si Wise at mukhang wala silang planong bitawan to. Wise is down sa kamay dito ni Benny Cutie. Tapos diretso bili at tina-shield para kay Yawi. And right now, Echo, akala natin tapos na. Meron pa palang pwedeng ibigay doon sa may top lane. Sakto si Sanji, makiklear na lang ang minion wave sa may middle lane. Yung Echo, Ate Chantel, hindi nakukontento sa mga naukuha nila. Sila yung tipo na may nakuha na silang okay na to dapat, pero may bubulong sa kanila na hindi. Kulang pa at talagang kulang pa lang gagawin kasi Sanford makakuha naman ng double kill, pero mabawi naman si Edward kasama si Oheb. Pero si Edward dito makakuha ng kill shutdown para dito kay Oheb. Ang ganda, by the way, ng zone out ni Edward. Sabi nila, kailangan natin makabawi doon sa may kill. Pero Yawi ginamit ang conceal. Ang Tori palang gusto kuhanin ng Edward ng Echo dito sa may middle lane. Napakalinis ng ginagawang plays dito, Ate Chantel, ng Echo, pero yung Blacklist, nakakakita tayo sa kanila ng mga moments na nagkakaroon ng chance ang makabawi. Katulad nito, top lane, maaaring lang mabasag. Kaso nga lang medyo risky to kasi masyado siya malayo. Ando na nga yung Flicker Divine Judgment, pero mukhang off-cam kill ang mangyayari. Tapos may turtle para masesecure dito si Cartesi. Hindi makakabawi doon sa nangyaring skirmish na yun ng Blacklist International. Pero this time, papalag pa sila. Speaking of papalag, pero Numer Blast come in from P. Pero Sanford makakatakas lang din. Ang gusto ng targeting dito is going to be very cutie. That is the kill para kay Wise. Retaliation over retaliation. Edward, Si Sanji. gagamit na sa SN Sanji. Sino na tikitan? Oy! That is Agent Zero naman sa target niya. Sanji again with a kill. At nilabas yung blades. Sino gusto kuhanin? Haji mo slow lang din. May iwan si Wise. Hinahabol ng tatlong players. Hindi na makakaabot pa. Palitan lang Echo and Blacklist International. Walang katapusang bakbakan mula dito sa dalawang koponan. At si Sanford nagalap pa ng isa. Flicker, napakaganda na hold niya si Sanji sa may bandang backline. Pero si Oheb naman nais mamubawi. There goes the first damage. Babalik ng bahagya yung buhay. X na shield mula doon sa passive. And oh my Venus is in trouble. Kakayanin pa ka makasurvive and the Queen will stay alive. Hinga tayong lahat ng malalim dahil lahat ng mga teams natin ay hindi pa tapos. Meron namang hila pero hindi talaga natatapos yung mga teamfight. Lumalaban yung isa, lalaban din yung isa pero ngayon lamang pa rin ang Echo dito sa ating laro. Nakakapagod tong laban na to, Ate Chantel. Wala talagang tigil yung dalawang kuponan. Literal na kanina pa sila nagbabakbakan. Hindi pwedeng walang gante. Yun talaga ang nangyayari. Echo, hindi tuloy-tuloy yung pag-arangkada ng lead nila kasi nakakahanap yung Blacklist ng bawi eh. Kung i-explain natin na mas madali para tayo nanonood ng marathon. Kanina nasa bottom lane yung teamfight, napunta tayo sa may middle lane. Kamunti ka pang pumunta doon sa may second tier turret. Pero ngayon, Echo, Santi, makakasira sila ng Torre. Blacklist International, medyo huminga din muna sila doon sa aggression ng dalawang teams natin. Pero speaking of territories,
Echo, mas lamang ang kanilang pwesto doon sa may Lord Take. Delikado yung pwesto dito ni Yawi Berikudi. Actually, delikado yung Blacklist International if ever may gulat na play. Ang ganda rin ng desisyon ng Blacklist, no? Para may idea rin sila na may nag-aabang doon. Medyo may pagkaspa... Ay, si Oheb, medyo delikado yung pwesto mo, Oheb! Andiyan na kasi Yawi with a flicker Divine Judgment. Maaring siya yung mabigyan. Yung Total Mart Memory, enough na para kunin siya. Pero si Wise naman dito with the intercept. Plan lang pumalag dito, pero medyo Eagles ata kasi kulang sila. There goes the first damage. Back off coming in from Sanji. Pero side ng Echo, gusto yatang bumawi dito. 3 laban sa 4. Saktong pasok ni Sanji, double kill agad. Tapos Sanford Sansan towards doing it again. Echo ngayon pwedeng pumunta dito sa may Lord at mapapauwi muna si The Queen. Echo again with another objective retribution to secure that one. Wala nang contest kasi 4 yung napatumba ng Echo mula sa side ng Blacklist. Biglang umarangkada yung gold lead na meron ng mga Orca. Kaya naman yung Blacklist ngayon na may problema. Ano kaya yung kailangan nilang gawin? Ano ba yung timers nila dito, Chantel? Kasi 10 minutes into the game pa lang tayo, medyo nakakalapit na yung Echo dun sa base ng Blacklist. Alam mo, kailangan gawin ng Blacklist ngayon. Kailangan nilang huminahon or maging kalmado pagdating sa teamfight. Yes, maganda sana yung initiation nila earlier. Pero yung time kasi na yun, wala ng tore doon sa may bottom lane. So if ever na gusto nilang tumakas, malayo yung tatakbuhan nila. So sandwich play talaga for Echo. Pero yun yung mga moments kung saan, binanggit natin kanina, high risk, high reward. There was a nice setup even on that Numenum Blast. Pag kailangan nilang maging maingat, kailangan nilang biglaan lang. Speak of biglaan, Cartesia, pinipray nila dito. Cartesia is down. Pero Echo, meron silang Lord dito sa may bottom lane. Papasok ko si Yawit, si Sanji, hindi. Sanford muna mag-clear ng minion wave. At yung Torres sa may middle lane, masisira na nila. Napakaganda na ginawa ng Blacklist doon kasi no-look Numenon Blast Flicker yung ginawa ni The Queen. Hindi niya alam kung may tao doon o ilan man, pero willing silang i-take yung risk. And this time, papalagan mo si Sanford sa may bandang likuran habang haharapan ni Omay Venus. Pero si Sanji nakapwesto. Nandun na nga. Malamagnet lang ang galawan kasi rekta kaagad. Homing missile ang Echo ngayon. Speaking of homing missile, Sanji ngayon gusto niya habulin si Wise at naiwan pa nga si Edward. Yawit, Benny Cutie gusto tumarget doon. Sanford sa may pagdalikod. Ay! Sakto, Benny Cutie. Pinagtatamaan na makabala. Sabay-sabay pag nag-cast ng skills itong mga Orca, kaya naman talaga na mo problema. Now Blacklist, kailangan nilang dumepensa. They are definitely in trouble. 7.7k gold lead ang meron ngayon ng Echo. They're now trying to push the middle lane turret, pero natakot sila dito mula doon sa Numenon Blast. Oh, may Venus dito, try to stun one member. Feathered airstrike naman para sa depensa. Sakto, Private Fighter. Para ito kay Sanford. Free hit lang naman para kay Oheb. Then diretso pa. Spinning wheel para sa kanya. And Echo, hindi nila nasira yung Torres sa may middle lane. At Blacklist International, depensa kung depensa. Blacklist International is still alive. Meron silang carry, meron silang Haji. Andyan yung Forza for the clearing. If ever man na umabot tayo ng super late game, palag-palag pa yung lineup ng Blacklist kasi alam natin kung gaano kahalimaw ang isang carry. Pero at this point, kung hindi makaagawa ng paraan yung Blacklist International na ma-extend yung game, malamang sa malamang yung Echo talaga kukuha dito ng lead. Oh, speaking of lead, ang isa din sa nagiging dahilan kung bakit nakaka-lead ang Echo is, pansinin mo, every team fight, si Sanford tsaka si Yawi hihila. Si Sanford sa likod, pipigilan niya yung babackup doon sa nahila. Sa nahila. Ganon din yung nangyari kanina sa may last team fight bago nagkaroon doon sa may middle lane. Kasi si Edward naiwan. Pero maganda yung na-zone out niya kasi si Benny Cutie. Tinamaan pa nga ng petrify niya kanina pero wala siyang kasama. Kasi yung Echo, napatay pa nila si Oheb nung time na yun. Kumbaga, it's a trap. It's a trap. Set up yung ginagawa ng Echo dito. Hindi nila binibigyan ng chance yung Blacklist na basahin muna kung ano yung nangyayari sa mapa. Talagang binibigla nila with those flickers and divine judgments. But this time, Wise, sisilip doon sa Lord. May conceived naman mula kay The Queen. Mukhang papalagang Blacklist. Alam nila na medyo delikado na. Pero may Numenon Blast na bibitawan. Kaso isa lang ata ang tatamaan. Yung Lord ay kalahati na. Mukhang tutuloy nila dito. Ang makakuha walang iba kundi si Girl Daisy. Habang nandito naman yun, Edward papasok na rin. Flicker in para kay Benny Cutie. Tinigit pa! Torn apart memory. Ginamit yung flicker para mas tumaba pa. And Echo ngayon sila dume-derecho. There's a petrify play. Yawi babawian nila. Yawi is down. Mukhang Blacklist International ay nauubos na as a monster kill para dito sa ating dalawa. And last player standing. Oheb para sa Blacklist International. Meron pang minion wave ang Echo. Mukha ito na yata sa ating inatay nila. Yung Sansan Duo nagwawala. Literal na walang makakapigil sa kanila habang si Oheb dito pilit de depensa. Apat na laman ang kanyang kaharap pero napasobra ata ng bahagya. Oheb dito, ipipilit pa nga ba pero Echo Express Rumaragasa. Isa na lang! Isa na lang! Isa na lang para sa mga Orca.
Wow! Echo right now is on a different level. 3-0. Santi, this is World Championship. Defending champions ang kalaban nila. Even at that last team fight, hindi na nakapag-regen pa si Oheb. Nahihirapan yung Blacklist International dito sa Grand Finals na to. Hindi tayo sanay na nakikita natin yung Blacklist International na hindi agad nakakahanap ng sagot sa ginagawa ng kanilang kalaban. Yung Echo, kung gumawa man sila ng kanilang takdang aralin, kung ginawa man nila yung assignment nila, hindi nila to ginawa ng pasimple lang. Talagang pinagpuyatan nila to, pinaghandaan ng lubos. Oo, aral na aral. And speaking of aral na aral, who would have thought na pagdating doon sa may moment na yun, mailalabas ang Gusion. Pinag-usapan natin yung Gusion ni Sanji, napag-usapan natin yung Sansan Duo, at kitang-kita na isa sila sa mga dahilan or malaking factor for Echo. Kaya nagiging magandang performance nila ngayon, isa na lang ang inaantay nila. Man, Echo ngayon, parang ang tagal nating hindi nakita na ganito yung level na nilalaro nila. Nung nakita nila natin sila on the upper bracket finals against Blacklist International, nakita natin kung ano yung kapasidad nila, ano yung lakas na meron ng Echo. Pero dito sa Grand Finals na to, parang nung bumaba sila, instead na mag-prepare sila sa pwede nilang makalaban, it's either Onyx or RRQ, parang nag-focus sila, parang considered na nila na tayo yung angat sa Grand Finals, Blacklist ang kailangan paghandaan. Oh, tsaka binanggit kanina nung mga na-interview ni Maray, si Marky tsaka si Dilar na meron edge pag galing ka ng lower bracket. Kasi nandun yung pressure din sa'yo. And up until now, yes, nakakahinga ng maluwag ang Echo. Pero nandun pa rin yung pressure na hindi maulit yung mga naging pagkakamali nila nung naglaban sila sa upper bracket finals. Tandaan natin that the upper bracket finals, lamang din sila noon at biniliktad ng Blacklist International. So, kailangan nila maging steady. Kailangan hindi sila maunahan ng kanilang emosyon na tapusin yung laro. Yung checklist ng Echo ay tuloy-tuloy nilang nakukuha. Pero syempre, may kailangan din tayo ditong i-check out. Andyan ang M4 events para sa mga exclusive rewards. Saktong-sakto to para sa ating M4 Pass kasi meron tayong M4 support chest kung saan naghihintay ang Beatrix Light Chaser, Beatrix Stellar Brilliance, M4 Beatrix Figurine, Emotes, Sacred Statue, Spawn Effect, Recall Effect, Avatar Border, at Trail Effect. Sobrang daming laman. Ang dami mo makukuha. Actually, konting-konti lang makukumpleto na natin yon. At gaya na sinabi natin, shoutout nga pala sa mga kasama natin sa watch party. Of course, masayang-masaya sila ngayon dahil sobrang intense na mga nakikita nating laban. And gusto ko lang sabihin, eto na to eh. Parang it's now or never for our teams. Echo, they're playing as if it is their last. Oo. Blacklist International, we have to see that kind of performance. This might be the wake-up call for them. Kasi isa na lang. Lahat parang inano nila, no? Nilagay nila on the line. Na parang ito na yun eh, nandito na rin tayo eh. Ilabas na natin lahat ng kaya nating ilabas. And yung Blacklist International, yung ine-expect ng, katulad nung sinabi kanina ni Delark, na meron pa silang itinatago. This is the perfect time na ilabas ito ng Blacklist International. The only chance na magkaroon tayo ng back-to-back team na magcha-champion sa M-Series if yung Blacklist International magawa nila yung reverse sweep. Oo nga eh. Alam mo, Blacklist International ngayon, kailangan nilang pag-usapan talaga kung anong kailangan nilang gawin. But for Echo, kailangan nilang maging steady. Kasi minsan pag super excited ka, parang napangungunahan ka na gusto mong outcome. So yun yung kailangang iwasan ngayon na Echo. Pero sobrang daming revelasyon dito sa laro natin. At for sure, madami pang i-reveal. Parang binabato na lahat ng mga bala ng Echo. Kailangan talaga hindi maging overconfident ang Echo dito. Pero balikan natin yung naging laban na yon. Ipapasa na muna natin to sa ating analyst na si Butters. Maraming salamat, Santi and Chantel. And alam niyo ba na ang ginagamit ng mga whales para mag-hunt ng kanilang prey is through echolocation? That is right. Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano nga ba binabasa ng side ng Echo, ng Orcas, yung galaw dito ng side ng Blacklist International. As you can see in the early stages of the game ay talagang basadong-basado na ng side ng Echo kung ano nga ba yung gagawin ng Blacklist International. And it shows, looking at the Lord and the Turtle na nakuha nila dito, 2 Lords and 3 Turtles, walang nakuha dito sila Wise. And sa totoo lang,
dahil nga dun sa pag-locate nila with Yawi's proactiveness, pati na rin si Sanji, ay napapansin natin na para bang hindi na talaga makahanap ng lugar na para huminga dito yung side ng Blacklist International. Looking at the team fight participation dito, ladies and gentlemen, as you can see, Sanford and Sanji, 74%. Parang halos lahat ata ng pwedeng laban na ilaban nila doon sa, sabi ko ba ulit, laban yon? Sige, sa laban na yon ay non-present sila lagi. And in terms of flashing capability, makikita natin dito na lagi nilang nauunahan yung side ng Blacklist International. There seems to be turmoil or mga problema sa side ng Blacklist International kaya hindi sila nakakapwesto agad-agad. As you can see on your screens right now, ang daming na soak up na damage dito or nakuhang damage ni Wise. Kaya naman siya yung naging sandbag. Pero kasi hindi nga makahanap ng pwesto dito si Oheb dahil doon sa pagpwesto ni Sanji. And as you can see, Sanji was just proactive all game long. Kumbaga, nung dumating yung kanyang incandescence, yung incandescence po ay yung ultimate doon ng isang gusyon, ay para bang lagi niyang hinahanap to at lagi niyang binabato talaga nung kanyang first skill. Kaya naman, kung ikaw din yung carry, parang nagiging limited lang din yung options mo. Hindi man to yung mala Farsa o mala Eve na galawan na pinapresenta ng ibang heroes na ginagamit kanina pa ni Sanji, pero it has the same impact, mind you. Sanford dito, napakita din niya ang kanyang bangis dito sa ating game number 3. With this lapu-lapu na tinatawag natin. Usually, pag sinabi mong lapu-lapu, after ng bravest fighter, kailangan mo na talaga mag-back dahil nga yung damage potential mo ay nandun lang. Pero nakikita mo naman kung gaano ka-mastered ni Sanford etong hero na ito. Kumbaga, parang pagkatapos ng bravest fighter, papalo muna siya ng 10 beses, babak ng onte, papalo ulit, tapos dun na matatapos yung laban. And that's the thing about Sanford. This is how you look at hero mastery. At memoryado niya itong hero na to. Speaking of memoryado, ladies and gentlemen, as you can see right now on your screens is yung tinake na location or tinake na movement ni Sanford around the map. And mapapansin mo dito, there are dives, multiple dives doon sa tore ng kalaban. And kung papansin niyo, ito talaga yung potensyal ng isang lapu-lapu. And dito mo makikita na alam talaga ni Sanford kung anong kailangan niya gawin. Abutin yung mga backliner dito ng side ng Blacklist International at wag sila paglaruin. Yun lang yung mismong ginagawa talaga ni Sanford dito all in all. At kapag natapos na yon ay yayakapin niya na sila Wise, yayakapin niya na sila Venus para kahit papano ay hindi na nila magawa yung kanilang planong gawin pa. A lot of things going on here for the side of Echo. And let's head on sa ating MVP highlights. Mapapansin natin dito, grabe din yung pag-abante ni Edward, but it seems to me that Sanford really has the potential na talagang i-shutdown siya dito sa larong ito. At dito mo makikita yung sinasabi nating place ni Sanford. Kailangan niyang abutin yung mga nandun sa may backline para hindi sila paglaruin. At dahil nga doon sa potential na bigay sa kanya alongside Sanji, yung Sansan duo natin, ay talaga namang hindi din pinaawat or hindi din pinablan ng pananakot ng mga frontliners dito ng side ng Blacklist International. Numinon blast left and right para kay Oh My Venus, pero one well-timed stun para kay Sanford ay napipigilan niya lahat ng advancements. Naalala ko pa nga, may isang moment pa dito na napigilan niya yung Numinon Blast with that stun na nagagawa ng isang lapu-lapu. At yung mga ganitong moments talaga yung nagpapakita sa inyo ng tatag ng utak ng isang player. The mentality to not be broken down to the moments na kailangan